tumambay si Jake sa simbahan dahil nagtatrabaho bilang tagalinis ang kanyang ina sa lugar. Mula nang mamulat siya ay alam niya ang simbahan ang kanyang pangalawang tahanan. Elementarya pa lamang si Jake nang may makilala siyang isang batang babae na hindi pamilyar sa kanya. "Mama, taga rito po ba sila? Hindi ko po kasi namumukha ng batang yan," bulong ni Jake sa kanyang ina habang nagmimisa ang pare. Tumingin naman ang ina ni Jake sa kanyang tinuro at napatango ito. "Mukhang hindi taga rito yan sila, anak. Hindi rin pamilyar sa akin ang mukha nila." "Ah, sabi na eh. Pwede ko po bang lapitan ng batang yung pagkatapos sa misa?" "Oo naman. Alam ko naman na noon pa man ay palakaibigan ka na." "O siya, tahimik na at hindi ko marinig si Father." Tumahimik na si Jake at hindi na nagtanong pa sa ina. Habang patuloy sa pagmimisa ang kanilang pare, ay patuloy naman sa pagtingin si Jake sa batang babae na nakaupo malayo sa kanya. Hanggang sa natapos ang misa at mabilis na lumapit si Jake sa batang babae at ngumiti siya dito. "Hi! Taga dito kayo?" Nagulat naman ang bata at agad nagtago sa likod ng saya ng ina nito. "What's wrong, Isabel? Bakit ka nagtatago dyan?" Ang tinig ng nanay nito. Kasi po, kinakausap niya po ako." Sagot naman ng batang babae na nakatingin kay Jake. Ngumiti naman ang ginang na makita si Jake at kinulo ang buhok nito. "Taga rito ka ba, iho? Balita ko, mababait ang mga bata dito. Nais mo bang maging kaibigan ng anak ko?" "Hello po. Opo, taga dito po ako at nanay ko po ang tagalinis dito sa simbahan. At opo, nais kong maging kaibigan ng anak nyo. Wala na po kasi akong kaibigan bukod sa mga kalaro ko." Tumawa ang ginang at magiliw ng lumingon sa kanyang anak. "Isa? He's a good kid like you. Kausapin mo na siya at pupuntahan ko lang muna si Father." Tumango naman ang mahiyaing bata at unti-unting umalis sa likod ng ginang. Maya-maya pa ay naiwan silang dalawa ni Jake at umupo naman sila sa upuan. "Natakot ba kita kanina? Ako nga pala si Jake. Grade 6 na ako ngayon." Hindi naman. Nagulat lamang ako. Isabel pala ang pangalan ko." "Dito na ba kayo titira?" "Parang ganun na nga. Dito naka-assign ng work ng daddy ko eh." "Mabuti naman upang maging kaibigan na kita. Masaya ako dahil may bago na akong kaibigan." Unti-unting napangiti ang batang babae at kaagad kumaan ang kanyang pakiramdam kay Jake. Sa madaling salita, naging magkaibigan ang dalawang bata at parehas pa sila nang pinapasok ang paaralan. Halos araw-araw ay magkasama si Jake at Isabel mamasyal sa kanilang lugar. Sabay rin silang pumasok sa simbahan pati na sa pag-uwi. Hanggang sa tumuntong sila ng high school at doon inamin ni Jake na may pagtingin siya kay Isabel na ngayon ay dalaga na. "Totoo ba ang sinabi mo? Gusto mo ko?" Kulat na tanong ni Isabel kay Jake. Napakamot naman si Jake sa kanyang batok, ngunit agad ding ngumiti. "Bakit? Bawal ba? Ang alam ko, hindi na tayo mga bata at grade 10 na tayo pareho." Kaagad namang nag-iwas ang tingin ang dalaga at namula pa ang pisngi nito. "Hindi naman siguro. Matagal naman na tayo magkakilala." Nahihiyang wika nito. "Ibig mo sabihin, may gusto ka rin sa akin?" Biglang umaliwalas ang mukha ni Jake at tila hindi na makapaghintay sa maging sagot ng kaibigan. "Sino bang hindi makakagusto sa'yo, Jake? Ang gwapo mong binata. Tapos sikat ka pa dito sa school natin. Kaya lang ano? Ano, Isa? Sabihin mo." "Kaya lang kasi, baka magpapari ka, sabi ng kaklase natin. Sayang ang dugo mo." Tumawa ng malakas si Jake
at hinawakan ang kamay ni Isabel. Hindi ako magpapari, Isa. Wala sa isip ko yun. Bakit ako magpapari kung may babae ako nagugustuhan? Ang tanong, gusto niya rin ba ako? Gusto mo ba ako, Isa? Pareho ba tayo ng nararamdaman? Huminga ng malalim ang dalaga at dahan-dahang tumango. Oo, Jake. Gusto kita. May gusto ako sa'yo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Jake at napatalon sa tuwa. Yes! Gusto rin ako ng babaeng gusto ko! Gusto ko ni Isa! Nilamon ng kahihiyan si Isabel at tumakbo palayo kay Jake. Hiyang-hiya siya dahil pinagtitinginan na sila ng mga iba pang mag-aaral. Sumunod naman si Jake dito at hindi mawala ang ngiti nang mapunta sila sa lugar na walang gaanong estudyante. Ano ba? Hindi mo dapat ginawa yun. Ano na lang ang sasabihin nila? Ang babata pa natin, pero nagkakagusto na tayo sa isa't isa. Saway ni Isabel kay Jake. Okay lang yan. Natural lang naman na magkagusto tayo sa isang tao. At ikaw, ang taong nagugustuhan ko, Isa. Tayo na ba? Magkasintahan na ba tayo? Ano? Wala pa nga tayong 18, tapos papasok na tayo sa relasyon na yan? Wala pa nga tayong alam eh. Pulalas ng dalaga at lumingon-lingon pa sa paligid sa takot na baka may makarinig sa kanila. Dililigawan mo na kita. Wala rin akong alam sa ligaw pero para sa'yo, pag-aaralan ko. Kindat pang sagot ni Jake. Napailing naman si Isabel, ngunit hindi niya maitatago ang kasiyahan at kilig na nadarama. Sakali mang sagutin niya ang binata, ay magiging unang nobyo niya ito sakali. Para kay Isabel, ay bata pa sila para pumasok sa isang relasyon. Pero natatakot naman siyang baka magsawa sa kanya si Jake at maghanap pa ng iba. Biglang huminga ng malalim si Isabel at mariing tinignan si Jake. Seryoso ka ba dyan? Hindi ka ba nagbibiro? Bakit naman ako magbibiro? Ikaw lang ang babaeng para sa akin. Alam natin yan. Mukhang tayo rin ang itinadhana kasi sa simbahan tayo unang nagkita. Malay mo, sa simbahan rin ang huling tantungan natin nito. Hindi na napigilan ni Isabel ang sarili at natawa na lamang sa pagiging corny ng kaibigan. Sige na nga. Basta, ligawan mo muna ako ha. Depende na lang sa gagawin mo ang magiging sagot ko. Ayun! Hindi ka magsisisi, Isa. Gagawin ko ang lahat para mapaibig ka. Kilig na kilig naman ang dalaga sa mga oras na iyon, pero hindi niya gaanong ipinapahalata. Kinabukasan, ay nagulat na lamang siya nang makitang may bitbit na basket si Jake na kumatok sa harap ng kanilang bahay. Jake, anong ginagawa mo dito? Sabado na. Magsisimula na ngayon ang panliligaw ko, Isa. Tara, at balak ko mag-picnic kasama ka. Ano? Saan mo naman balak mag-picnic? Alam mong walang dagat dito sa atin. Di sa lawa. May lawa naman doon malapit sa palayan, hindi ba? Hindi nga lang tayo makakaligo, pero maganda naman ang tanawin at maganda rin ang simoy ng hangin. Napailing na lamang si Isabel, ngunit kalaunan ay lumabas rin ng bahay. Wala siyang ideya sa gagawin nila ni Jake dahil unang beses niyang mayaya ng ganito. Sakay ng bike ni Jake ay narating nila ang malawak na taniman ng palay kung saan may isang malaking puno ng mangga na nakatirik sa gitna ng taniman. Huminto sila sa puno ng mangga at inilatag ni Jake ang dalang basket na may lamang pagkain. Wow naman! Ang sarap ng mga dala mong pagkain ah! Masayang wika ni Isabel. Oo naman. First date natin to. Kaya kailangan masarap ang dala kong pagkain. Di bali na mapiktusan ni Mama mamaya. Basta, busog tayong dalawa. Natawa na lamang si Isabel at tumulong na kay Jake sa paghahanda. Ilang minuto ang lumipas ay nakaupo na sila pareho sa lugar at agad kumuha ng bato si Jake. Dahil unang araw ngayon ng paliligaw ko sa iyo, Isa, isusulat ko sa puno ng manggang ito
ang pangalan nating dalawa, petsa, at iguguhit ko rin ang 2 bata. Tayo ang mga batang iguguhit mo, ganon? Yap, upang pagtanda natin ay makikita natin ito kapag bumisita tayo dito. Ang corny mo talaga kahit kailan. O siya, isulat mo ng pangalan natin at pati mga mukha natin dyan. Natatawa namang sumunod si Jake at unti-unti nang nilagay ang kanilang mga pangalan. Tuwang-tuwa si Isabel habang nakatitig kay Jake dahil seryoso lamang ito sa pagsulat. Kahit nahihirapan si Jake, ay patuloy lamang ito sa ginagawa. Hanggang sa matapos ito ni Jake at dahan-dahan naman itong hinaplos ni Isabel. Ang ganda! Sana hindi mamatay ang punong ito upang makita pa rin natin ang mga sulat na yan sa susunod na pagbalik natin dito. Oo naman, malakas ang kutob ko na hanggang sa pagtanda natin ay mananatiling nakatayo ang puno na ito. Ngumiti si Isabel at huminga ng malalim. Jake, may sasabihin ako. Ano yun? Sabihin mo na at nang masubuan na kita ng pagkain. Nagsimula na maghanda ng plato ang binata at napangiti muli si Isabel. Matagal na ako may pagtingin sa iyo, Jake. Pulong ng dalaga. Ngunit narinig naman ito ni Jake. Biglang napatigil si Jake at unti-unting binitawan ng pinggan. Ang totoo niyan ay nagustuhan na kita noon pang mga bata pa tayo. Mahiyain akong tao pero kinausap mo pa rin ako. Mula noon ay alam kong ikaw lang ang lalaking para sa akin. Kaya masaya kung malaman na parehas tayo ng nararamdaman. Kaya ayoko nang patagalin ang paniligaw mo. Nais ko ngayong araw na ito ay official ng magiging tayo. Napatulala na lamang ang binata at titig na titig pa rin kay Isabel na tila ba hinihintay na sabihin ng dalaga na nagbibiro lamang siya. Ngunit lumipas ang 1 minutong katahimikan ay napangiti na lamang si Jake. Sabi ko na nga ba at type mo ako na may lihim kapag tingin sa akin. Ay, mabuti na lang at marunong ako magbasa ng mata. Hindi ako nagbibiro Sige, wag na nga lang at pinabawi ko na. Mabilis na tumayo si Isabel. Ngunit mas mabilis siyang nayakap ni Jake sa bewang. Ito naman, binibiro lang Nahihiya kasi ako at hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Halika na nga at ang mayakap ko ang first girlfriend ko. Napangiti si Isabel at agad umupo. Promise mo sa akin magiging last girlfriend mo na ako. Marami pa tayong pagsubok na daraanan. Alam kong mga bata pa tayo. Pero dapat kayanin na natin to. Oo naman. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko, Isa. Mag-aaral ako ng mabuti upang maging maganda ang buhay natin in the future. Bakit mo naman pinoproblema yan? Alam mo naman na mayaman ang pamilya ko. Nako, hindi pwede yan. Ako ang lalaki dito. Kaya nararapat lang na ngayon pa lang ay paghandaan ko na ang lahat upang magkaroon ka ng magandang buhay kasama ako. Napairap na lamang si Isabel. Ngunit kinikilig naman siya sa oras na iyon. Nagpalipas lamang ng oras si Isabel at Jake sa lugar at masayang masaya ang dalawa. Kahit sa simpleng date lang. Hindi tinago ni Isabel at Jake ang kanilang relasyon sa kanilang mga magulang. Hindi naman naging hadlang sa kanila ang kani-kanilang pamilya dahil botong-boto ang mga ito sa kanila. Lumipas ang mga buwan at taon na sila pa ring dalawa. Araw-araw sinusupresa ni Jake si Isabel, mapabahay man o sa paaralan. Hindi nahihiya ang dalawa na ipakita sa publiko ang kanilang relasyon hanggang sa magtapos sila ng senior high school. Nasa ilalim sila ng punong mangga na mapag-usapan ang kurso na kanilang kukunin sa susunod na buwan. Nais ko maging pulis, Isa. Ikaw, anong kurso ang kukunin mo? Tanong ni Jake habang sinusuklayan ang buhok ng dalaga. Nursing siguro. Nais kong makatulong sa mga may sakit. Okay, kung yan ang gusto mo,
ay susuportahan kita. Ngumiti si Isabel at pinikit ang mga mata dahil tila dinuduyan siya ng hangin sa mga oras na iyon. Hindi naman nagtagal ay nagulat sila pareho nang may biglang tumawag sa cellphone na bitbit ni Isabel. Teka, at tumatawag si Daddy. Baka may ipapabili ito pag uwi natin. Saad ng dalaga at sinagot ang tawag ng ama. Nakikinig lamang si Isabel sa kabilang linya at nagulat na lamang siya sa narinig at kusa nalaglag ang cellphone sa kanyang palad. Anong nangyari? Bakit ka tulala, Isa? May nangyari ba sa daddy mo? Takang tanong ni Jake dito. Umuwi na tayo, Jake. Kailangan ako ni daddy ngayon. Kaagad tumango si Jake at mabilis na nag-impake ng gamit. Sakay ng kanyang lumang bisikleta ay sabay silang umuwi sa bahay ni Isabel. Laki gulat ni Jake na makitang maraming tao sa loob ng bahay at may ambulansya ring nakaabang sa labas. Nagsimula nang umiyak si Isabel at agad pumasok sa loob. Hindi pa man sila nakakaakyat ng kwarto ay bumaba na ang daddy ni Isabel kasama ang walang maling nitong ina. Mag-impake ka na, Isabel, at lilipad tayo pa Amerika ngayon. Kailangan na natin maipagamot ang mami mo sa lalong madaling panahon. Takot na wika ng ama nito. Kitang-kita ni Jake kung gaano katakot ang nobya nang makitang walang malay ang kanyang ina. Tumingin si Isabel kay Jake na tila ba naguguluhan kung ano ang unang gagawin. Lumapit si Jake dito at hinawakan ng kanyang mga kamay. Mag-impake ka na muna at ihahatid na kita sa airport. Importanteng naroon ka sa tabi ng mami mo, Isa. Huwag kang mag-alala sa akin dito at maghihintay ako. Tumango si Isabel at mabilis na umakyat sa kanyang kwarto. Samantalang si Jake naman ay sumunod sa ama ng dalaga at nagtanong kung ano ang nangyari sa ginang. Tumulo ang luha ni Jake nang malaman niyang nabagok sa banyo ang ulo ng ginang nang palabas na ito galing sa pagligo. Tinawagan na nandun ang kaibigan nito na may sariling sasakyang panghimpapawid upang maitakbo sa ibang bansa ang ginang. Maya-maya pa ay umalis na si Isabel kasama ang kanyang ama at ina at ang doktor na tumingin sa donya. Nang tumahimik na ang lahat, ay napatulala na lamang si Jake at napaupo sa tabi ng kalsada. Tila may isang bagay na nawala sa pagkatao na binata sa oras na iyon. Hindi niya alam kung paano muling makikita si Isabel dahil maski pamasahe pa nga lang ay wala na siya. Huminga ng malalim si Jake at kinalma ang sarili. Maya-maya pa ay umuwi na siya sa kanilang bahay upang magpahinga at maghintay ng balita galing sa nobya. Lumipas ang isang linggo at wala pa ring natatanggap na balita si Jake galing kay Isabel. Wala rin siyang natatanggap na tawag at sulat galing sa ibang bansa. Nalilito na si Jake kung ano ang unang gagawin upang makausap ang nobya. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at pasukan na ni Jake sa kolehiyo. Unahin mo muna ang pag-aaral mo, anak, bago mo gawa ng paraan na pagkikita ninyo ng nobya mo. Mga bata pa kayo at alam niyong marami pa kayong panahon sa relasyon niyo. Malay mo at nawalan lamang siya ng kontak sa iyo at mas inuuna niya ang pag-aaral doon at ang mami niya. Saad ng ina ni Jake nang mapansing tuliro si Jake habang nag-aaral. Yun nga pong pinag-aalala ko, ma. Alam niya ang address natin dito. Pwede siya magpadala ng sulat. Ano kaya nangyari sa mami niya? Buhay pa kaya si tita, ma? Paano ko hindi nakayanan ni tita ang lahat? Sino na lang ang karamay ni Isa doon bukod sa daddy niya? Huwag ka na lang mag-isip ng negatibo, anak. Isipin mo na lang na nasa mabuting kalagayan sila ngayon. Mag-aral ka na lang ng mabuti, okay? Tumango si Jake at hindi na sumagot sa ina. Alam niyang inaalala lamang siya ng kanyang ina, pero hindi niya mapigilan ang sarili na mag-alala sa nobya. Mabilis lumipas ang taon at tuluyan nang nawalan ng koneksyon si Jake at si Isabel. Hindi pa rin nawala sa isip ni Jake ang dalaga kahit gaano pa siya kapagod sa pag-aaral.
hanggang sa sumapit ang araw ng pagtatapos ni Jake bilang isang pulis at patuloy lamang siya sa paghihintay kay Isabel. Ngunit labis ang kalungkutan nang nadarama ni Jake dahil natapos na lamang ang buong araw ng kanyang paghihintay ay walang Isabel na dumating. Malungkot na ngumiti si Jake at tumulo na lamang ang mga luha nang yakapin siya ng kanyang ina. Bakit ganoon, ma? Naging mabuti naman ako nobyo sa kanya. Bakit hindi man na siya bumisita sa akin dito? Malungkot na wika ni Jake. Tahan na anak. Isipin mo na lang na hindi kayo ang nakatadhana ni Isabel. At panahon na siguro upang kalimutan mo na siya. Maraming babae nagkakagusto sa'yo, iho. Hindi ka na mahihirapan ngayon, lalo na at nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Pero si Isabel lamang ang tinitibok ng puso ko, mama. Mas pipiliin ko pang maghintay kaysa maghanap ng ibang babae na hindi ko naman mahal. Napailing na lamang ang ginang at hindi na sinagot si Jake. Nagpalipas muna ng 1 taon si Jake bago tuluyang kumuha ng lisensya at agad ring naghanap ng trabaho nang lumabas ang resulta ng kanyang exam. Kaagad nakapasok sa trabaho si Jake at unti-unti na siyang nakalimot sa sakit na nararamdaman. Maaga siyang umaalis ng bahay at gabi naman siya kung umuuwi. Tuwing walang pasok ay dumidiretso si Jake sa ilalim ng punong ng mangga at doon nagpapalipas ng araw. Mapait na napangiti si Jake isang araw nang bumalik siya sa lugar. Tumatanda na ang punong mangga pero naroon pa rin ang kanilang pangalan ni Isabel. Dahan-dahan niya itong hinagod at kasabay nito ay ang pagtulo ng kanyang luha. Kung narito ka lang, Isa, sigurado akong yayayain na kita ng kasal. Ikaw pa rin, Isa. Ikaw pa rin ang mahal ko hanggang ngayon. Sana nasa mabuting kalagayan ka. Hindi kita kakalimutan kahit pa maghilom na itong sugat na nararamdaman ko sa aking puso. Samantalang sa kabilang banda naman ay si Isabel na hindi magkadaugaga sa pag-aalaga sa kanyang 2 pamangkin kasama ang kanyang ama at ina. Nasa kanila kasi ang 2 pamangkin ng kanyang asawa at isa siya sa nag-aalaga dito. Mi, may meeting po ako sa kumpanya ngayon. Maari bang dito na muna sila habang hindi pa umuwi si Ace? Anak, pwede ba magpahinga ka na muna? Bakit ba pinoproblema mo pa rin ang problema ng asawa mo sa kumpanya niya? May problema ka na nga dito sa 2 apo ko, pati pa naman sa negosyo ng asawa mo? Ngumiti ng tipid si Isabel at hinagot ang buhok ng ina. Si Ace ang dahilan, mami, kung bakit narito pa kayo ngayon sa tabi ko. At ang negosyo ni Ace ang dahilan kung bakit nakalabas tayo ng ospital. Malungkot na ngumiti ang ginang at hinawakan ang kamay ni Isabel. Sorry, iha. Patawarin mo ko kung bakit ganito ang buhay mo. Kung naging maingat lang sana ako noon, hindi tayo mababaon sa utang at hindi ka maikakasal kay Ace. Don't say that, Mom. Hindi ako nagsisisi na nabuhay ka at nagkaroon ako ng 2 malulusog na pamangkin. Parang anak ko na rin ng mga ito, Mami. Paano si Jake? Hindi mo pa rin pa tinatawagan ng nobyo mo? Biglang nanumig ang 2 mata ni Isabel nang mabanggit ng ina ang pangalan ng dating nobyo. Mami, sinabi ko naman po sa inyo na huwag na ninyong banggitin ang pangalan niya sa harap ko kay Ace. Alam naman natin pareho na may sariling pamilya na rin siya ngayon. Paano mo nasabi? Nakausap mo ba siya? Diba hindi? Sana lang hindi ka magsisisi sa lahat ng desisyon mo, anak. Mas gugustuhin ko pang magpahinga kaysa sa makita kang malungkot. Mommy, please. Masaya po ako ngayon sa asawa ko. Masaya po ako sa pamilya ko. At lalong masaya ako dahil buhay kayo. Aalis na po ako, Mommy. At may lakad pa kami ni Ace pagkatapos. Hindi na hinintay ni Isabel na sumagot ang kanyang ina. Dahil alam niyang may iyak lamang siya sa harap nito. Parang piniga ang puso ni Isabel at agad na paiyak habang nagdadrive sa sariling sasakyan papunta sa kumpanya ng Amerikanong asawa.
Mula nang dumating sila sa Amerika, ay ang pamilya na ni Ace ang tumulong sa kanila. Nailigtas nila ang kanyang ina sa tulong ng pera ni Ace. Kaya nasabihin ni Ace na nais siyang pakasalan nito, ay hindi siya nagdalawang isip na pumayag. Mahal na mahal niya si Jake, pero mas kailangan niyang bumawi kay Ace. Matapos lamang silang ikasal, ay napunta kaagad sa kanila ang dalawang kambal na pamangkin nito. Masaya naman si Isabel sa kanyang asawa, pero minsan ay umiiyak pa rin siya ng patago dahil namimiss niya si Jake. Si Jake na iniwan niya lang basta at hindi na niya kinontak kahit isang beses. Pinag-aral ng business si Isabel ng asawa niya at tinuruan na niya siya sa trabaho nito sa kumpanya. Pilit niyang kinalimutan si Jake pero minsan ay hindi niya mapigilan na mag-isip sa kanyang unang pag-ibig. Nang makitang malapit na siya sa kumpanya, ay agad tumigil sa pag-iyak si Isabel at inayos ang sarili. Nasa itaas ang kanyang asawang si Ace, pero pinatawag pa rin siya nito upang tulungan niya ito sa trabaho. Pagdating niya sa opisina ng asawa, ay bumungad agad sa kanya ang nakangiting si Ace. "I have a good news for you, wife," saad nito at hinalikan sa pisngi si Isabel. "Really? What is it?" Nakangiti naman tanong ni Isabel, pero hindi man lang umabot sa mata ang ngiti nito. "I'm going to the Philippines and you're coming with me." Napatulala naman si Isabel dahil sa gulat. Hindi niya inakala na mangyayari ang araw na iyon, lalo na at kinalimutan niya ang lugar kung saan marami silang magagandang memorya ni Jake. Umiling si Isabel at sinabing hindi siya sasama dahil may dalawang bata silang may iwan. Tumawa lamang si Ace at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Hindi pa man nakakapagsalita ang lalaki, ay tumikim na ang kanyang daddy na nasa likuran lamang niya. "Lahat tayo ay uuwi ng Pilipinas, sweetheart, kasama ang mami mo at ang dalawang apo ko." Dad, baka pwedeng dito na lang muna kami ng mga bata." "Hindi maaari. May kailangan kaming ayusin ni Ace sa lugar natin at balak naming doon tumira sa ating bahay." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Isabel na tila ba hindi siya makahinga ng maayos. Natatakot siya sa posibleng mangyari. Ayaw niyang makita si Jake na may pamilyang iba at lalong ayaw niyang makita si Jake na may asawa na. "Daddy naman, alam niyo naman na tagaroon si Jake sa atin. Paano kung magkita kami?" "Bakit ka natatakot, iha? Hindi ka pa rin naka-move on doon sa dati mong kasintahan? Matagal ng panahon mula na umalis tayo sa lugar na iyon. At sigurado ako na may sarili na ring pamilya ang nobyo mo. Iha, maiintindihan niya tayo sa naging desisyon natin, okay? Mag-impake ka na at natapos na namin ng maaga ang meeting dito." Bagsak ang balikat ni Isabel nang makaalis ang kanyang ama at asawa sa kanyang harapan. Tila nawawalan siya ng lakas nang maisip ang posibleng mangyari kung uuwi siya ng Pilipinas. Ngunit wala pa rin kawala si Isabel dahil pag-uwi niya ay tila nakahanda na ang lahat ng gamit nila ng mga bata. Tumawag sa akin si Ace at pinahanda niya ang gamit nating Isabel. Maghintay na lamang tayo dito at baka mamaya ay aalis na rin tayo. "Agad-agad, Mi? Bakit tila nagmamadali naman ata kayong lahat?" "Dahil marami pa silang gagawin pagdating natin doon, iha. Magbihis ka na lang at handa na rin ng kambal." Napatulala na lamang si Isabel at nakita na lamang ang sarili na pumasok sa silid nila mag-asawa. Mabilis lumipas ang oras at nasa himpapawid na si Isabel kasama ang buong pamilya. Nanlalamig na ang buong kamay ni Isabel dahil sa kabang nararamdaman. Nang maisip niya na pwede naman siyang hindi lumabas ng bahay pagdating nila, ay tsaka pa siya kumalma. Hanggang sa pagtulog ay iniisip pa rin niya kung paano magtago sa lugar upang hindi makasalubong si Jake, ang dating niyang nobyo na hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin niya. Pagdating sa airport, ay sinundo kaagad sila ng tauhan ni Ace na nauna na sa Pilipinas.
Gabi na sila nang makarating sa kanilang lumang bahay na lihim na pinagpapasalamat ni Isabel. Kinabukasan ay buong araw na nagtatago sa loob ng bahay si Isabel kasama ang dalawang kambal. Hindi naman siya tinanong ng asawa dahil marami naman itong ginagawa mula na makatapak sila ng bansa. Hanggang sa sumapit ang 1 linggo at nakaramdam na ng pagkainip si Isabel sa loob ng bahay. Kailan pa ba tayo uuwi sa Amerika, Mi? Wala naman akong gagawin dito. Maktol niyang wika si ina. Anong wala kang gagawin? Marami kang pwedeng gawin pero pinili mong manatili at magtago dito sa bahay. Inaalala mo pa rin ba si Jake? Huwag kang mag-alala dahil nasa trabaho at bahay lamang yun at nakatitiyak akong hindi mo siya makikita sa anumang lugar dito. Nagtatrabaho si Jake? May balita kay sa kanya, Mami? Oo naman. Nakausap ko na nga ang mami niya. Isa ng ganap na pulis si Jake, iha. At hanggang ngayon ay wala pa rin siyang pamilya. Sinabi ko na lang na wag namin kayong pangunahan at wag ipaalam sa kanya na narito ka na. Nakahinga ng maluwag si Isabel at tumingin sa labas ng bahay. Iniisip niya na baka nasa trabaho si Jake sa mga oras na yun. Kaya posibleng magkita sila kung lalabas siya ng bahay. Fine, Mi. Pupunta na lamang ako ng mall ngayon. Naiinip talaga ako dito. At kailangan ko mag-unwind. Okay, ako nang bahala sa mga apo ko. Kaagad nagkanda si Isabel at naghanap na ng pwedeng masasakyan papunta sa pampublikong sakayan. Hindi naman nagtagal ay may nakita si Isabel na sikat at agad sumakay dito. Pagdating sa sakayan ay pumasok siya sa isang aircon na sasakyan at naghintay na lamang kung kailan ito aalis. Napangiti si Isabel nang makitang may nagbago sa lugar kung saan siya lumaki. Nadagdagan na rin ang mga malalaking gusali sa lugar. Nakahinga na maluwag si Isabel nang marinig ang anunsyo ng driver na aalis na sila. Pinikit na lamang niya ang mga mata at pabiyahe pa siya ng halos 30 minutos bago makarating sa malaking mall ng lugar. Umandar na ang sasakyan nang bigla itong tumigil dahil may isang pasaherong sumakay. Nakapikit pa rin si Isabel nang biglang marinig ang boses ng driver. Muntik ka na malate, Sir Jake. Buti na lang at nakaabot ka. Bakit kasi hindi ka nalang bumili ng sariling sasakyan, sir? Tumawa naman isang pamilyar na boses para kay Isabel at agad siyang napaupo ng matuwid. Kayo talaga, Manong. Mamimiss ko po kayo kung susundin ko ang utos nyo. Hayaan nyo na ako at nagtitipid ako ngayon. Tumawa na rin ang driver at pinaandar na muli ang sasakyan. Naghanap naman ng maupuan si Jake at saktong nakita niya ang isang pares na walang nakaupo. Huminga ng malalim si Jake at agad napangiti. Ang hindi niya alam ay may isang babae palang nakatingin sa kanyang gilid at halos hindi na ito makahinga ng mabuti. Kinakausap pa rin si Jake ng driver at magiling naman itong sumasagot. Hanggang sa mapansin ng driver si Isabel na nakatingin kay Jake kaya tumikim ito. Mukhang may nais tumagdag sa listahan, sir. Minsan napapatanong na lang ako kung balag ka ba dahil hindi mo makita ang mga babae nagkakagusto sa'yo, iho. Nasa gilid lamang sila, nakatitig sa'yo. Tumawa si Jake, ngunit pasimple ring tinignan ang sinabi ng driver hanggang sa nagulat siya nang makita ang pamilyar na mukha. Tila nawalan ng hininga si Jake sa oras na iyon. Bigla na lamang nagtagpo ang kanilang mga mata at agad bumalik ang dati nilang alaala. Isabel? Bulong ni Jake. Para po, Manong. Bababa na po ako. Sigaw ni Isabel. Ngunit nakatingin pa rin kay Jake. Mabilis na tumigil ang sasakyan at nagmamadaling bumaba si Isabel. Mabilis ring bumaba si Jake at pareho silang nasa gilid ng kalsada sa oras na iyon. Biglang naiyak si Isabel sa oras na iyon. Hindi pa siya handang makita si Jake, lalo na at hindi niya alam kung saan magsisimula sa pakikipag-usap niya dito. Isabel, ano ba? Di mo ba ako nakikilala? Ako to, si Jake.
Bakit tila tinatakasan mo ko? Jake, please. Hindi pa ito ang tamang panahon para mag-usap tayo. No, hindi ako papasok sa trabaho ngayon. Dahil matagal ko nang hinintay na makita ka. Anong nangyari? Kailan kayo nakauwi? Sunod-sunod na ang pagtulo ng luha ni Isabel, kaya kumalma kaagad si Jake. Fine. Ayaw mo makausap ako ngayon? I'll give you time. Pero maghihintay ako sa iyo bukas, sa dating tagpuan natin, sa ilalim ng punong mangga. Maghihintay ako, Isa. Hihintayin kita. Kaagad pumara ng sasakyan si Jake at iniwang mag-isa si Isabel. Napatulala na lamang si Isabel at kaagad pumara ng sasakyan pabalik sa kanilang bahay. Nagulat pa si Isabel na makitang nasasala ang kanyang asawang si Ace pagdating niya sa bahay. Kaagad siyang pumasok sa kanilang kwarto at hindi man lang siya sinundan nito. Kinabukasan ay nagdadalawang isip pa si Isabel kung pupuntahan niya ba si Jake sa dati nilang tagpuan. Hanggang sa makapagdesisyon siyang wag na lamang pumunta at nagkulong na lamang sa kanilang kwarto ni Ace. Maya-maya pa ay may kumatok sa labas, kaya pinagbuksan niya ito. Nagulat pa siya nang makita ang kanyang asawang si Ace na nakangiti sa kanya. Hey honey, feeling good? Hi, yes. Do you need anything? Ngumiti ng tipid ang lalaki at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi maintindihan ni Isabel, pero nararamdaman niyang malungkot ang kanyang asawa sa oras na iyon. I want you to know that I know everything, Isabel. What do you mean, Ace? What did you know? I know that I am not the person you love until now. I know that there's someone waiting for you here. The truth is, I will not make a company here in the Philippines because my real plan is to bring you back to the man you love. Biglang tumulo ang luha ni Isabel sa narinig. Hindi siya makapag-isip ng tama kung ano ang isasagot sa asawa. Isabel, I understand why I can see your genuine smile. And your dad told me everything when we were still in America. Don't worry about me. I love you, and I'm ready to let you go. I know I'm not the man for you. I'm going home tomorrow. I will take my niece with me. Be happy, Isabel. I am wishing you a happy life with the man you love. Ace. Oh, Ace, I'm sorry. And thank you. Salamat. Salamat talaga. Tumango lamang si Ace at niyakap sa huling pagkakataon ng asawa. Iyak lamang ng iyak si Isabel at mabilis na tumayo upang puntahan si Jake sa kanilang dating tagpuan. Napangiti na lamang si Ace at nakaramdam ng tuwa na makitang masaya ang babae iniibig niya sa unang panahon. Tanggap ng lalaki na hindi para sa kanya ang babaeng iniibig dahil may iniibig itong iba. Kaya nagdesisyon si Ace na sumama sa Pilipinas upang makilala si Jake ng patago. At panatag ang Amerikano na mabuting tao ang iniibig ng asawa. Samantalang si Jake naman ay halos hindi na matigil sa kakalakad sa ilalim ng puno hanggang sa makita niya si Isabel sa di kalayuan na tumatakbo palapit sa kanya. Biglang nabunutan ng tinik si Jake at tumakbo palapit kay Isabel. Ilang segundo lamang ay yakap-yakap na nila ang isa't isa. Umiiyak sa tuwa si Jake samantalang umiiyak naman si Isabel dahil guilty na nararamdaman. I'm sorry, Jake. I'm so sorry kung iniwan na lamang kita sa ere. Nais kong malaman mo na mahal kita. At walang ibang minahal ang puso ko kundi ikaw lamang. Saad ni Isabel at sinubsob ang sarili sa dibdib ng binata. Save your explanation, Isa. Dahil ngayon pa lang ay miss na kita. Mahal na mahal rin kita. Mahal ko. Alam kong hindi ka mawawala dito sa puso ko dahil ikaw ang unang pag-ibig ko at hindi mapapalitan yun. Napatango si Isabel at agad nagtagpo ang kanilang mga labi. Patuloy pa ring umiiyak ang dalawa hanggang sa maghiwalay ang kanilang mga labi.
Nang mahimasmasan, ay sinabi ni Isabel ang lahat ng rason kung bakit hindi na sila nakabalik ng Pilipinas. Pati ang desisyon ni Ace ay sinabi din ni Isabel sa binata. Lihim na lamang nagpasalamat si Jake dahil nagpaparaya ito imbis na ipaglaban si Isabel. Sa araw na iyon ay humarap si Jake sa pamilya ni Isabel at naroon si Ace. Masaya si Ace na makitang masaya si Isabel sa bisig ni Jake. Kinabukasan ay lumipad na pauwi ng Amerika si Ace at si Isabel at Jake pa mismo ang naghatid dito sa airport. Lumipas ang 3 buwan mula na bumalik si Isabel ay nagpakasal na sila sa simbahan. Tila nawala ang karayon na nakatusok sa puso ni Isabel nang makitang asawa niya ang lalaking unang inibig. Naniniwala si Isabel na hindi mawawala ang pagmamahal natin sa isang tao, lalo na kapag unang pag-ibig natin ito, tulad na lamang sa nangyari sa kanila ni Jake. At dito na po nagtatapos ang magandang storyang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit mga kakulay, paalam! Okay mga kakulay, thank you all so much for listening. Thank you to our narrator, Miss Crystal. This is Ethel, Kulay TV creator, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.